Walang merito ang umano'y new model na sinasabi ng China na kasunduan nito sa AFP Western Command ukol sa Ayungin Shoal. Ito'y ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, tanging Department of Foreign Affairs at ang Pangulo ang may karapatang gumawa ng usapan patungkol sa pambansang interes. Samantala, puspusan naman na ang ginagawa ng multi-sectoral group na paghahanda para sa pagtulak sa West Philippine Sea sa kanilang civilian supply mission na itunuturing na people power at sea. May balitang A to Z si Ace Cruz. It will not bind us because walang authority na may yung kausap nila eh. Invalid at walang merito. Yan ang malakas na komento ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pinalulutang ngayon ng China na new model na kasunduan nito sa Pilipinas ukol sa Ayungin Shoal. Anya, walang otoridad ng Armed Forces of the Philippines Western Command na magsapinal ng kasunduan sa ibang bansa nang hindi dumadaan man lang sa Pangulo maging sa Department of Foreign Affairs. Ang ginagawa ng China, their embassy officials will talk to everybody and say, oh, nakakommit na yung Philippine government. That's not proper. Sa pinalalabas kasi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, sumang-ayon umano raw ang panig ng AFP Western Command sa new model na management situation sa Ayungin Shoal patungkol sa tila pagtambay ng mga barko ng China sa karagatan. Bagay na pinabulaanan ng ilang matataas opisyal kahit marapat doon ay patigil sa Chinese counterparts ang malisyosong aksyon na ito, lalo't nakasalalay dito ang pambansang interes. We should call out the Chinese embassy that they cannot do that. They cannot just go to any government official and then negotiate. No, that's not the way the diplomats work. Sa gitna pa rin ang hindi natitinag na pambubuli ng China sa bansa, tila butas pa rin ng karayom ang pinagdaraanan ng mga mangingisda sa Scarborough Shoal para lang makapaghanap buhay. May pagkakataon din daw na kinukuha pa ang kanilang mga huli. Madalas na sinasabi ko po na parang magnanakaw yung ating mga mangingisda na pumapasok para makapangisda doon sa loob ng shoal dahil ito po kasi yung panatag at mahina yung current ng tubig at regular silang makapangisda doon. Bagay na ayon kay Carpio, dapat igit ng Pilipinas ang karapatan nito sa exclusive economic zone. We have a right to fish inside under the arbitral award. And unfortunately, we have not established the ground rules. Kasi pag common fishing ground, dapat may common rules. Ilang tonelada na isda ang pwedeng makuha ng isang bansa, no? You cannot just get everything you want. Dagdag pa ng dating Associate Justice, maganda na idudulot sa Pilipinas ng joint patrols gaya na nagpapatuloy na balikatan exercises. So if all the countries will conduct naval drills, then they are rebuking China actually. They're asserting actually the arbitral award. Bukod pa rito, ang kahalagahan ng pag-file ng arbitration cases. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng atin ito coalition sa isasagawa nitong second civilian supply mission sa West Philippine Sea mula May 14 hanggang 17. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, maglalagay sila ng symbolic markers o yung boya na may katagang atin ang West Philippine Sea sa katubigang bahagi ng Baho de Masinloc. Inaasahan din na magpapaabot ito ng tulong sa mga mangisda sa isla gaya na makakain at gasolina na magagamit sa kanilang pagpalaot. This is not a sightseeing mission or a sightseeing excursion to seek out Chinese marine vessels and or provoke them to attack us with water cannons. This is a legitimate exercise of Filipino citizens to conduct legitimate activities within our own territory. 4 na barko ang gagamitin sa supply mission na inaasahang lalahukan ng halos 200 katao mula sa multi-sectoral groups, media at ilang individual. Gate ng grupo, paraan nila ito para mapanatili ang kapayapaan sa karagatan at manindigan sa soberanya ng Pilipinas. We must make civilian activity normal in the West Philippine Sea. Right now it's considered abnormal. We are considered intruders. This is like people power at sea. We are exercising our sovereign rights peacefully in our exclusive economic zone. And we have every right to do this because it is our exclusive economic zone and there is freedom of navigation in the exclusive economic zones. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.